Praise the Lord. Bigyan po natin ng malakas na clap offering ng Panginoon this morning. Buhay na sa pangiti. Yan! Hallelujah. Are you blessed this morning? Amen. Purihin ng Panginoon because talagang dapat lang po tayong mapagpala ngayong umaga. Isipin po ninyo kung paano tayo itinawid ng Diyos sa loob ng 2023. Sino po dito ang pinagkulang ng Diyos ng 2023? Meron po ba? Wala naman, wala. Sino dito ang naniniwala na pagpapalain siya ng Lord greater than 2023 ngayong 2024? Hallelujah! Everybody shout! Praise the Lord! Everybody shout! Praise the Lord! Hallelujah! We're not only talking of material blessings here. We're talking of spiritual blessings na sabi nga ay mga bagay na hindi kayang hawakan ng ating mga kamay. Mga bagay na hindi nakikita ng ating mga naked eyes. Ito yung mga pagpapalang inihanda ng Diyos sa atin. Gaya ng mas malalim pa na kapayapaan sa Panginoon. Ano po? Yung kagalangang hindi mabibili sa butika. Ano po? Yung po kasiyahan ng pagpe-fellowship na hindi kayang bilhin sa anumang grocery stores. Yan po yung mga blessings na inanda ng Panginoon sa atin. Yung mga fresh revelations from the Word of God na hindi mo kayang puntahan at bilhin sa hardware. Dito lamang po yan sa Church of Christ San Pedro Family. Amen po ba? At habang tayo nag-aaral ng kanyang salita, tunay po mga kapatid na ang Panginoon naghanda ng so much blessing for these years. At gusto po ng Panginoon, itong year na to para sa iyo ay maging successful. Sabi mo sa katabi mo, magiging matagumpay ka this year. Praise the Lord! Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Yes, lahat ng mga failures mo ng 2023, hindi na mauulit sa isang kondisyon. Huwag mo lang ulitin yung mga pagkakamali ngayon. Okay? Huwag mo lang ulitin yung pagkakamali. You know why? Because the same input will give you the same output. So kung ang gagawin mo pa rin sa buhay Kristiyano mo ay yung katulad ng nakaraang taon, wag ka mag-expect ng pagbabago. Pero kung gusto mo talaga ng pagbabago, sabi nga ni Brother Jeremy kanina, New Year means new you. Ano at paano mararating yung new you? Kung ngayong taon na ito, gagawin mo something different as compared sa last year, maniwala ka sa akin. Mas mapagpapala ka ngayong 2024. Purihin ang Panginoon. Let's come to the Lord in prayer. Let's lift our heads up to the Lord. Taas natin yung kamay natin sa Panginoon at tayo ay manalangin. Heavenly Father, sa oras mo ito, sinusuko namin ang buhay namin sa inyo. Minsan pa sa taong ito, ang aming puso, ang aming kaisipan, ang buong pagkatao namin, Panginoon, ay sa iyo. Sasampa kami sa iyo, Panginoon, because ikaw ay karapat-dapat ng papuri. Ikaw ay karapat-dapat, Panginoon, ang pagsamba ng mga awitan ng pagindak ng iyong mga anak. Panginoon, linisin mo po kami in the name of Jesus Christ. Linisin mo ang aming mga labi, ang aming puso, isipan. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming pagkakasala. Sa ganun, Panginoon, ang aming pagsambang ito na sama-sama ay magiging mabangong samyo sa inyong harapan. Lord, thank you po because alam namin itong araw na to, hinanda mo, Panginoon, ang spiritual na pagpapala para sa amin. We are ready to receive it. Nakataas ang aming kamay, Panginoon, hindi lang tanda ng pagsuko, kundi tanda, Panginoon, ng pagpupuri, tanda rin ang pagiging handa sa pagtanggap ng mga pagpapalang hinanda mo sa amin. Lord, we will honor you, glorify your name, and we will enjoy your presence this morning. In the name of Jesus, let us all say, Amen, Amen, Amen. Hallelujah. Isang mapagpalang umaga mga kapatid. Yan, sabi po, napakagandang paalala ni Pastor, diba? Na this is the day, this is the time na tayo ay magpupuri. Kasi tayo man yung pinagdaanan natin last year, sisimulan natin ang bago this year. Handa na po ba tayo magsimula ng bago for this year? Kung dati, yung ating palakpak ay ganito lang, dapat yung palakpak natin level up. Kasi yung blessing ni Lord, level up din. Diba sabi natin, we need to receive the blessing of God. Tama tayo, we need to give the praises and glory to the God na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailan. Sabi sa awit 135, purihin si Yahweh, ngalan niya ay purihin noong kanyang mga lingkod. Sa lahat ng lingkod, tiyang sa templo ay pumapasok, upang doon manambahan sa banal na bahay ng Diyos. Si Yahweh ay purihin pagkat siya ay mabuti.
at taglay niyang kabutihan ay marapat na purihin. Napakabuti ng ating Diyos 2023. Ngayon, nag-start pa lang ang 2024. Napakabuti na ng ating Diyos. Amen po ba? Sabi dito, purihin natin ang Diyos sa buhay. Kaya sama-sama tayong aawit na may buhay, aawit na may kasiyahan, may pag-indak, may ngiti, at may buhay na na-receive natin yung buhay na walang hanggan. Kaya sama-sama tayong umawit sa ating Diyos sa buhay dahil si Jesus ay buhay noon, ngayon, at magpakayon. Simulan natin ang palakpak. Kaya na ba yung 2024? Kung nagsaya tayo,
muli tayo umawit na may kasiglahan. Dahil nandito tayo sa bahay ng Ama para magpuri. Nandito tayo sa bahay ng Ama para magpasalamat. Nandito tayo sa bahay ng Ama dahil siya lang ang Diyos na deserve ng lahat ng papuri na pwedeng ipahayag ng ating mga lahat. Amen? Diyos, hindi siya nagkulang sa akin. Hindi nagbago, hindi nabawasan. More on nadadagdagan pa yung pag-ibig ng ating Diyos. Walang iba na makakatulad at makakabantay sa pag-ibig ng Diyos. Lalo na kung isipin natin kung gaano siya kabuti, kung gaano kanya pinagpapala, kung paano kanya itinatawid sa mga
mga feeling mo na is wala ng pag-asa. Pero ang pag-ibig ng Diyos, hindi nagbabago at parang ilog na tuloy-tuloy na dumadalo. Huwag mo lang pigilan, hayaan mo rin mag-overflow. Dahil pag hinahayaan mo siya, yung pag-ibig ng Diyos, siya yung makikita sa iyo. Siya yung aapaw sa puso mo. At ikaw mismo yung magpaparamdam ng walang katulad na pag-ibig. Walang ibang pag-ibig ng ating Diyos sa iba. Kaya patuloy tayo umawi, patuloy nating damdamin at ipahayag yung ating pasasalamat, yung ating pagpupuri sa ating Diyos. Pag-ibig sa Sa puso
mapagtagumpayan namin. Kaya nag-iisa ka, wala nang iba, Panginoon, wala nang ibang Diyos na aming pupurihin at sasambahin. Patuloy tayong lumapit sa ating Diyos. Patuloy natin ipahayag na Jesus, sa buhay ko, ikaw lang ang aking kailangan. Ikaw lang, Panginoon, ang may solusyon sa lahat ng kapighatian na suliranin na aking pinagdaraanan. Ikaw lang, Panginoon, ikaw lang ang aking masasambayan. Ikaw lang ang aking makakapitan. Basta ikaw ang kasama ko sa buhay. May buhay ako, may kaligtasan ako, may pag-asa ako. Buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw siya lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, O Diyos ko, kahit tamis. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko,
magandang nakapaligid sa amin, Panginoon. Kaya-kaya namin itong pagtagumpayan. Kaya-kaya namin malampasan dahil kasama ka namin, Panginoon. You are the God na hindi nangiiwan kailan pa man, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa assurance na basta't ikaw ang aming kasama sa buhay namin. Sa bagong taon ng aming buhay, kaya naming mapagtagumpay. And we claim in the name of Jesus that we are victors, Panginoon, over our sin, over the sickness, over all the problems na pwede namin kaharapin, Panginoon. Dahil kasama ka namin, hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinababayaan. Salamat, Panginoon, sa bagong privilege na meron po kami. Sama-sama kaming nagsaya, nagpuri, at nagpasalamat sa iyo. Nagtunay na ang lahat ng ito ay para lang sa iyo, Panginoon. You deserve all the glory, all the praises. Dahil ikaw lang yung isang Diyos, si Jesus na buhay. Ikaw lang ang aming dapat naming pasalamatan, parangalan, awitan at purihin. Dahil ang iyong kabutihan ay walang katulad. Wala nang iba. Walang makapapantay dito, Panginoon. Salamat po. Patuloy niyo po kami samahan. Patuloy niyo po kami hubugin, Panginoon. At mangusap ka po sa puso ng bawat isa sa amin. Muli, Panginoon, ibinabalik namin sa iyo ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Lahat tayo magsabi ng Amen and Amen. Oh, Jesus.
umaga po sa lahat mga kapatid. Tayo po ay dumako na sa ating gagawin pagtanggap sa panalangin. At bago po lang lahat ay ating pong pakinggan ang paalala ng Biblia. Ating pong sa isip kung gaano kahalaga ang ating gagawin pagtanggap sa panalangin. At ano po ba ang tunay na sinisimbolo nito? Ano ba ang ginawa ng Panginoong Hesus para sa atin kung kaya po tayo ay gumugunita sa ganitong napakahalagang sandali sa ating gawain, sa ating gagawin pagtanggap sa banal na hapunan. Ang sabi po dito mga kapatid sa aklat po ng Roma, chapter 5 verses 6 hanggang 10, sa wikang Tagalog na ito pong sinasabi. Sapagkat nung tayo mahihina pa namatay si Kristo sa takpang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap pangyari-ari inuman ang kanyang buhay, alang-alang sa isang taong matuwid, bagamat maaaring may mga ahas na gumawa nito, alang-alang sa isang mabuting tao. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo ay makasalanan pa. At ngayong napawalang sana na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo nang tiyak na maliligtas tayo sa potang Diyos sa pamamagitan niya. Dati tayo mga kaaway ng Diyos, ngunit ngayon, inatanggap na niya tayo mga kaibigan, alang-alang sa pagkamatay ng kanyang anak. Kaya tiyak ang pagkaligtas natin sa pamamagitan ng pagiging buhay ni Kristo. Napakahalaga po mga kapatid na ginawa ng ating Panginoon. Yung kanya pong nag-iisang buhay ay kanya pong inialay sa ating lahat. Lahat po ng sakit, hirap, mga pasakit po, mga pagpusta ng mga tao sa mga panahon yun, pag-alipusta ay ganyan po lahat tinanggap. Lahat ng mga bagay na dapat po ay tayo ang dumanas ay binago po lahat ng Panginoon Hesus hanggang sa kamatayan sa krus. Dahil lamang po sa kanyang dakila at kusina ng pag-ibig na siya pong ipinadama at pinatunayan ng Ama sa pamamagitan po niya. Kaya tayo po, bago po natin tanggapin ang tinapay at ang katas ng ubas, ito po ay ating po sa puso. Ihanda po natin ang ating pagkatao at bigyan po natin ng napakalalim na kahalagahan ang sinisimbolo po ng tinapay at ang katas ng ubas. Na sinisimbolo po ay ang katawan at dugo ng ating Panginoon na siya po lahat ang nagsakripisyo para sa atin. Bigyan po natin ng malalim na kahulugan ng itong bagay na tayo po ay napakahalaga sa Panginoon Diyos sa harap ng kanyang ating Diyos Ama dahil nabibigyan po tayo ng pagkakataon kagaya nito na alalahanin po ang ginawa ng kanyang anak para sa bawat isa sa atin. Kaya bilang paghahanda po, tayo po ay magkaroon ng isang pwedeng panalangin kung tayo po gabayin ng ating Panginoon sa ating gagawin pagtanggap sa banal na hapunan. Tayo po manalangin. Ama namin Diyos na mapangyari sa lahat, Ama, minsan pa po sa mga sandali po ito. Muli kami po ay nagpupuri at patuloy na nagpapasalamat sa inyo, Ama. Minsan pa po namin alalahanin sa pamamagitan nga po ng banal na hapunan ang ginawa po ng pagsasakripisyo ng iyong anak para sa amin, Panginoon. Ang ginawa po niyang pagtanggap sa lahat ng sakit at hirap na dapat po ikaw dumanas ay kanya pong ginawa at napagtagumpayan dahil sa kanyang pagmamahal o dahil sa inyong pagmamahal, Panginoon, sa amin. Niloob niya ang kanyang dugo, Panginoon, ay matiis upang kami hugasan sa aming makasalanan, upang kami patawarin, Panginoon, pagkaloob sa amin ang kaligtasan, Panginoon. At tanging ikaw lamang, Ama, ang pagbibigay nito sa amin. Kaya Ama, sa mga sandali po ito, kami po ay inyong ihanda, Panginoon. Kami po inyong pakalinisin sa ating mga karumihan, kumaring tagay ng aming pagkatao. Kung mga karumihan tagay ng aming puso, Panginoon, inyong pong linisin at kami patawarin sa aming mga nakumit na pagkakasala. Kung meron po kami nagawa sa mga nagdang araw ng ating buhay, Panginoon, sama-sama po natin ilalapit sa iyo ito at hinihingi po ng kapatawaran. Nawa, Ama, kami po inyong ihanda at bigyan ng karapatan at tumunggap ng banal na hapunan. Ito po ang ating dalangin at patuloy na pasasalamat sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Mga kapatid, ayon po sa aklat po ng Mateo, chapter 26, verse 26 hanggang 29.
nagsabi, samantalang sila'y kumakain, tumumpot ang tinapay sa Jesus at matapos magpasalamat sa Diyos, kanyang pinagpira-pirasyo at ibinigay sa mga alagad. Kunin ninyo ito at kanin. Ito ang aking katawan, wika niya. Sabay-sabay po natin tanggapin at tinapay. Hinawakan niya ang saro, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay sa kanila. Uminom kayong lahat nito, sabi niya, sapagkat ito ang dugo ng tipan, ang aking dugo na mabubuhos dahil sa marami, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Sinasabi ko sa inyo na hindi na po inom itong alak na mula sa ubas hanggang sa araw ng bagong alak, ay hindi pong kasalo kayo sa kariyan ng aking Ama. Sabay-sabay po natin tagapin ang katas ng ubas. Minsan pa po nawa ang lahat po na pagpala sa aking pagkabasa at pagkahilig ng salita ng ating Panginoon. Amen. Amen. So, good morning everyone. Saka po palakpak sa Panginoon. Isang maligayang at maligong bagong taon po sa bawat isa sa atin. Napakabuti po ng Panginoon na tayo po ay nakatawid ng 2023. Nandun po tayo ngayon sa 2024 na may buhay at kalakasan. Ano po? Yun po ay isang napakalaking biyaya at pagpapala na tayo isang pa ay makasama-sama sa unang linggo. Yan po isang pagpapatunay na ang kabutihan ng Diyos ay nananatili sa bawat isa po sa atin. Amen po ba? Amen. So tayo pitara ko ngayon sa unang taon ng unang pagbibigay po natin sa Panginoon. So mostly last year, marami po tayong pinagdaan ng mga maraming financial problem, health problem, lahat po ng uri ng problema, maaaring kinaharap po natin bawat isa po sa atin. Kanya-kanya po tayong level ng problem. So pero ang kabutihan po ng Diyos ay tapat at totoo na ang katunayan po tayo narito, magkakasama, buhay, may kalakasan. Bagamat meron man tayong pinagdaraanan and may pagdaraanan pa, basta tayo manatili lang sa Panginoon, alam ko at ang Diyos ay buhay, malalagpasan po natin ito lahat. So, nais ko pong basahin po sa aklat ng Lucas 6:38. Yan. Sabi po dito, magbigay kayo upang bigyan din kayo ng Diyos. Ibabalik sa inyo ng Diyos ng sobra-sobra, umaapaw ang ibibigay sa inyo. Sapagkat kung paano kayo magbigay sa iba, gayon din ang pagbibigay ng Diyos sa inyo. Yan, isa pang pagbibigay. So, maaaring tayo minsan tatanong na bakit ba kailangan laging pag-usapan ang pagbibigay sa Panginoon. Naranasan niyo na po ba magpautang? Mangutang? Amen. Sa Diyos, nakapagpautang na po ba kayo? Nakapagpautang na po ba kayo sa Diyos? Hindi pa po? Ang sagot po doon, sabi po doon sa basahin ko po itong isa pong verse sa Kawikaan. Parang pagpapautang kay Yahweh ang pagtulong sa mahirap. Pagdating ng Panginoon ng panahon, si Yahweh ang magbabayad. So, sa katunayan po, pwede po tayo magpautang sa Panginoon. In what way? Pag po tayo tumulong sa mga mahihirap, at the same time, pag po tayo sumusuporta sa mga gawain ng Panginoon. Mostly yung pong ating pong mga ginagawa rito, yung pagbibigay po, pag-donation. Mostly po yung po ay naitutulong din po natin sa mga kapatiran po natin may karamdaman. Hindi po man officially na i-flash po yung sa screen. Pero most of the time po, yung pong mga pondo, yung pong mga binibigay natin, kahit po yung mga simple, maliliit man yan, malaki. Yan po yung nagiging daan para po tayo makapagbigay ng tulong pinansyal para po dun sa ating mga kapatiran na sabihin po natin, medyo nahihirapan po sa buhay. In that way, nagiging instrument po tayo para po tayo makapagbigay ng tulong sa iba. So, in that way, nakakapagpautang po tayo sa Panginoon. At sabi po ng Panginoon, yung po panghawakan nyo na, sabi niya doon, pagdating ng panahon, si Yahweh magbabayan. At the same time, sabi din po diyan, kung ano po yung ibinigay natin, yun po yung sukat na ibibigay din ng Panginoon sa atin. So, pag po tayo sabi nga, it's always better to give than to receive. Amen po ba? Naniwala po ba kayo doon? Hindi po ba mas masarap yung kayo nagbibigay kaysa kayo binibigay? So,
pag po tayo may puso na lagi tayo nagbibigay, asahan po natin, hindi tayo pagkukulangin ng Panginoon. Dahil ang katunayan po na tayo po ay laging i-bless ng Panginoon, yung po nag-overflow po sa atin yung hindi lang po kasi financial yung usapan dito. Kasi most of the time, iniisip po natin, pagka tayo nagbigay, bibigay sa atin ng Panginoon ay ganun din. Sabihin natin, 1,000 ay bukas may 1,500 ako kay Lord. Hindi po. Yun po ay maling kaisipan na iniisip lagi natin in practical way na pag tayo binigyan ng Panginoon, nagbigay tayo sa Panginoon ng ganitong sukat, ay ibibigay din sa atin kung ano yung binigay natin. Sometimes yung blessings po ng Panginoon ay hindi po natin nakikita in yung pong, sabi nga, in physical term. Yung pong kalusugan, yung kalakasan, yung pag-iingat ng Panginoon sa buhay po sa atin sa pang-araw-araw, yung pong magbiyahe kayo, na kayo po ay iningatan ng Panginoon na nakarating sa lugar na yung pinagtatabuhan, yung po isang uri ng blessing. Minsan hindi po natin nanilegleg po natin na tayo pag-umising sa umaga, blessing na pala yun, hindi natin kasi ang iniisip natin lagi ay ito naman ay parang pangkaraniwan na. Hindi po. Yung pumagising tayo sa umaga, makapagbiyahe tayo ng ligtas. Kasi, nung 2023 po, naisip ko, may mga kamag-anakan po ako na mayaka, sabi ko nung 2024, aba, napakabuti ng Panginoon. Kasi, sa biyaya ng Panginoon, tawid ako ng 2023, ng 2024, na maayos, ligtas, buo nga ang pamilya at malakas. So, yun po talagang sabi ko, isang bagay na dapat kong ipagpasalamat sa Panginoon. Hindi man financially blessed, pero yung ikaw ay may bahay, may kalakasan, kahit nangungupahan lang, may trabaho, may kinakain tayo. Yun po isang mahalaga na dapat natin ipagpasalamat sa Panginoon. Dahil tunay nga po na pag tayo po ay laging thankful sa Lord, whatever trials, problem, mga ating kinakaharap, magiging masaya po ang buhay natin. Kasi kung ang buhay natin nga ay puro problema na nga, tapos lagi pa tayo malungkot, sabi nga po sa isang talata ng Biblia, ang malulungkoting puso ay madaling mamamatay. So, huwag po tayong malungkot kung tayo ng problema. Kung may pinagdaraanan man, meron man tayong mga suliranin sa buhay, bigyan natin yan sa Panginoon, maging masaya tayo. Kasi ang pag-aalaga nga, sabi po ng Bible, hindi po yan makakapagpadagdag kahit isang segundo. Sabi nga, isang segundo ng buhay natin. So, let's all be worry-free this 2024 and let's give all to God. Naman po yan, problema niya. At ibigay din po natin yung para sa Kanya. Si Lord po yung bahalang magbalik niya para sa atin. Amen po. Amen. Tayo po ay patuloy ang manalangin. Yes, Lord. Panginoon Diyos, ang manayang banal, makapangirin po kasi lahat. Tunay nga, Panginoon, kami pinagpupurit at papasalamat sa buhay, sa kalakasan, sa isang buong taon na nakalipas na patuloy po kami sinimahan, ginabayan. Maaaring may mga pinagdaanan po kami problema, Panginoon. Pero we praise you, Panginoon, and we thank you na nakatawid po kami ng maayos ng 2024. Gabay niyo po aming taong ito na patuloy niyo po kami ng pagpapala, Panginoon. Hindi na po in financial way, but then in spiritual way, Panginoon. Physical way, Panginoon. Salamat po ng marami. Pagpalain po yung aming mga hanap buhay, bago, Panginoon, mga negosyo na naayos sa iyong kalooban, Panginoon. Ikaw po'y magpala sa bawat po sa amin. Tuloy nga, Panginoon, magiging mga kaloob na ibibigay po namin, hindi po itong magamit na ba? Para sa ikalalaro pa at kalalagunan iyong kaharanian. So, pagkamitin niyo po ang bawat isa, maging generous po kami dahil alam po namin ang pagbibigay sa iyo, Panginoon, ay hindi po mawawala ng kabuluhan. Sa iyo po lahat ng papuri pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. And one thing po, may special offering po pala ang kalalakihan for today. So, tayo po magbigay para po sa gawa ng kalalakihan. Maraming po salamat. Puso ko, mundo ng pag-ibig mo.
Happy New Year po sa bawat isa! Palakpakan natin natin sa Panginoon. Wala naman po bang naputukan dito? Wala. Ayun naputukan ng pagpapala ng Diyos. Amen! Ano po? Pwede ba natin batiin yung katabi natin ng Happy New Year? Sabi mo, masaya ako kasi kasama kita ngayon. Pag sinabi niyo po yung masaya, ngitian niyo po kasi parang hindi talaga kayo masaya nakita siya. Ayan. So, ang topic ko po ngayon is all about living a successful life. Ayan. Kung meron po tayong mga Biblia, successful life in 2024, basahin po natin yung Jeremiah 29 verse 11. Ang sabi po dito, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." Let us come to the Lord in prayer. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito na ipinagkaloob niyo sa amin. Salamat, Lord, sa another chance, Lord God, na magamit po ninyo upang maipahayag po ang inyong pong salita, Lord God. Lord, as we study your word, Panginoon, nawa hindi lang namin ito matutunan, kundi most important, Panginoon, ito po ay magawa po namin sa buhay para sa ikalala po ng aming spiritual, Lord God. Maraming salamat po. Pagpalain niyo ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, basahin po ulit natin. Jeremiah 29 verse 11. "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." Alam niyo po, paborito ko tong verse na to. Opo, sino po dito yung kumbaga parang favorite verse niya rin to? Sige nga po. Ayan, marami sa atin. Ano, bata pa lang po ako, kabisado ko na po ito eh. Alam niyo po kung bakit? Kasi po, andito yung promise ni Lord. Promise ni Lord that He will prosper us and His plan is to give us hope and a future. At ito po yung pinangahawakan ko. And I hope panghawakan po natin lahat ito. Yes. Amen. Maraming tao ngayon na ang goal this year is to have a successful life. Sino po ba dito yung nangarap magkaroon ng sasakyan? Nangarap na magkaroon ng maraming pera? At yun po yung goal ng mga tao ngayon. Gusto kong mag-travel. Ganun. Gusto kong magkaroon ng bagong sasakyan. Gusto kong magkaroon ng limpak na salapi. Alam niyo po, maraming tao ngayon na ang goal this year, ang definition po nila ng successful life ay yung pagkakaroon ng maraming material na bagay at maraming pera. Which is, hindi naman po masama eh. Hindi po masama. Kaso ang problema, minsan, o madalas, nawawala si Lord sa kanilang buhay. Kaya yung iba, may pera lang, pero hindi masaya. Yun po ba ang success na tinutukoy ng Biblia? At yun po yung tatalakayin po natin ngayon. How to become a successful Christian? Mga kapatid, gusto niyo po bang maging successful? Amen. Amen. Sino po ba dito ang hindi? Kahit po ako, gusto ko pong maging successful. At ayun po ang tatalakayin natin ngayon. How to become a successful Christian? Number 1, trust God. Una sa lahat, magtiwala tayo sa Panginoon. Kung gusto natin maging successful sa buhay natin, magtiwala sa Panginoon. Basahin po natin yung Proverbs 3 verse 5 to 6. Ang sabi po dito, "Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight." Ang sabi po dyan, trust in the Lord. Doon po ba nagtatapos yun? Hindi. Ang sabi dyan, with all your heart. But the question is, do we really trust God with all our hearts? Talaga bang, kabisado kasi natin itong verse na to eh. Lalo yung mga laking Sunday school. Pero ang tanong, talaga bang naniniwala ka, nagtitiwala ka sa Panginoon ng buong puso?
100%? Sige po. Evaluate yourself. Do I really trust God 100% nang hindi nag-mintis or nagkaroon ng doubt? Alam niyo po kasi, ito pong trust ay napakalalim na salita. But at the same time, napakalalim din ang kailangan mong gawin para masabi mong nagtitiwala ka. Bakit ko po nasabi? Ang pagtitiwala po kasi, ito yung paniniwala sa isang bagay or situation na hindi mo pa nakikitang mangyayari and yet naniniwala ka. Meron po ba tayong ganong karakteristik? Halimbawa, ikay namumroblema kasi wala kang pambili ng pagkain. Naniniwala ka ba na si Lord ang magpo-provide sa'yo? Or naiisip natin, talaga bang bibigyan ako ni Lord ng pangailangan ko? Ano ang madalas? Magtiwala o magtanong? Ask yourself. Ako ba sa oras ng problema, madalas ba akong magtanong? O madalas ba akong magtiwala sa Panginoon? Tanungin mo yung sarili mo. Total, 2024 na. Diba? Evaluate yourself. Dati ba akong mahilig mag-doubt? If you want to have a successful life, learn to trust God and follow Him. And surely mga kapatid, magiging successful po ang buhay natin. Kasi He will guide you in this life. Kaya nga sabi dyan, He will make your path straight. And kapag ka straight yung path mo, ibig sabihin, magiging successful ka. Kasi, ang buhay kapag ka puro liko, walang mararating. Pero kapag ka nagtitiwala ka sa Panginoon, He will make your path straight. At papunta yun sa success ng buhay. So, if we want to have a successful life, learn to trust God. Kung dati hindi ka nagtitiwala sa Diyos, ngayon, simulan mo ang 2024 na meron kang pagtitiwala sa Panginoon. Alam niyo po, marami pong character sa Bible na nagtagumpay dahil naniwala sila sa Panginoon. At ito po yung ibang mga example. Alam niyo po ba, hindi magagamit si Moses ng Diyos para palayain ang Israelites kung hindi siya nagtiwala at sumunod sa Diyos. Imagine ninyo, kung hindi nagtiwala si Moses na magpagamit sa Panginoon, siguro hindi siya yung magagamit. No. Kasi hindi siya nagtiwala eh. Pangalawa, hindi magiging hari si David kung hindi siya nagtiwala at sumunod sa Diyos. Sa tingin nyo ba, kung halimbawang si David ay punong-puno ng doubt sa kanyang puso about God, magagamit ba siya bilang hari ng Israel? Hindi. Hindi rin magagamit si Maria para ipanganak si Jesus kung hindi siya nagtiwala at sumunod sa Diyos. Imagine ninyo, mga anak ng birhen. Diba? And yet, nagtiwala siya. Kaya lumitaw si Jesus dito sa mundo. And lastly, hindi magaganap ang Great Commission na tinuturo ni Jesus kung hindi nagtiwala at sumunod sa Diyos yung mga apostol. Kung hindi sila yung nagpagamit. Lahat ng example na to mga kapatid, ito ay natupad at naging successful. Kasi po, sumunod sila sa Diyos. Gusto mo maging successful ang buhay mo? Sumunod ka sa Diyos at magtiwala ka sa Kanya. Alisin mo yung doubt. Alisin mo yung fear. Trust God. Eh tayo po, gusto nga natin po magkaroon ng magandang future, kaso kulang sa atin yung tiwala. Baka nga po mamaya, sa simpleng utos ng Diyos na magpabayaan ng pagtitipon-tipon, which is yung pag-attend. And biblically speaking, sabi po yun sa Hebrews 10:25, baka hindi po natin yung natutupad. Baka wake up call to mga kapatid. Kasi kung ngayon pa lang, wala kang ginagawang steps sa buhay mo, hindi ka magiging successful. Kailangan mong humakbang. Kahit
Kahit kakaunti, ang mahalaga, meron kang ginagawa. Ano po? Alam niyo po, isa pa pong mahirap. Ito po yung challenging sa panahon ngayon. Dahil sa hirap ng buhay, mga kapatid, ang nakakalungkot, minsan, mas warrior pa yung Kristiyano kaysa sa hindi mananampalataya. Opo, totoo po yun. Minsan, mas nag-aalala pa yung mga Kristiyano. Minsan, nag-aalala pa tayo kaysa sa mga hindi mananampalataya. Dapat baguhin po natin yun. Kasi paano makikita ng isang tao na isa kang successful na Kristiyano kung ikaw mismo ay hindi naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos? Let me remind you, mga kapatid, if you want to have a successful life, trust God. Pangalawa po, be humble. James 4 verse 10, humble yourselves before the Lord and He will lift you up. Kanina po, ang sabi natin, trust God. Pangalawa, be humble. Kung babasahin po natin yung buong context po nitong chapter na to, itong James 4, ang context po nito, it talks about submission to God. But I want to highlight this verse bilang paalala sa bawat isa. One way na maipapakita natin yung submission sa Panginoon ay yung pagkakaroon ng humble heart. At ayun ang isang problema ngayon. Maraming tao ang nagmamalaki sa Diyos. In what way? Hindi nila binabalik yung glory na dapat ay sa Panginoon. Kaya yung success nila ay hanggang dito lang sa lupa. Yun po yung realidad. Maraming mayayaman na ang dahilan nila kung bakit nila sila yumaman ay dahil sa kanilang pinaghirapan. Don't get me wrong, mga kapatid. Tama naman po yun Kung hindi dahil sa nagsikap ka, hindi umaabot yung pangarap mo. Pero nakakalimutan ng mga tao ngayon na kaya po nila naabot yun ay dahil sa tulong ng Panginoon. Ano po? Kaya karamihan po ng mga tao ngayon, merong pride sa puso. Merong pride, merong ego. Ang malungkot, ito rin yung totoo. Minsan, pati po Kristiyano, nakakalimutan yung humility. In what way? Minsan, nakakalimutan natin magpasalamat sa Diyos sa mga naabot nating mga achievements sa buhay. Minsan, meron tayong pride na kundi dahil sa atin, di natin mapagtatagumpayan yung bagay, yung mga bagay sa buhay natin. Halimbawa, di ba? Bilang student, nagkaroon ka ng mataas na grade. Pinapasalamatan mo ba ang Panginoon? Kasi hindi ka niya binagsak? Or sinasabi mo bilang estudyante, buti na lang, nag-aral ako maigi. O yung mga na-promote dyan sa work. Mga kapatid, nagpapasalamat po ba tayo sa Panginoon kasi na-promote tayo sa work? Or sinasabi natin, ako, kaya ako na-promote kasi malupit ako. Ano po mga kapatid? Minsan may pagkaganon tayo Di po ba? Ang galing-galing ko talaga. Minsan, false humility pa Di ba? Pero deep inside, di ba, sa isip mo, nagkakaroon ka ng parang palakpak sa tenga. Be humble, mga kapatid. Kahit ako minsan sa pula ko dito, mayabang ako mayabang ako. Opo. Kaya, ginagawa ko itong message na to, sabi ko, ako unang tinamaan dito. Pero, ito yung sinasabi ng Biblia Kaya po madalas, sa isang Kristiyano, dahil sa pride, lumalagapak. At yun yung masakit. Masakit na literal. Lumagapak ka na. Di mo ba? Let me remind you, mga kapatid, kahit anong marating mo sa buhay, be humble. At ibalik mo yung glory sa Panginoon.
Kasi wala naman tayong karapatang magmalaki sa Diyos. Kasi wala ka ng lahat ng yan, kundi dahil sa Panginoon. Siya ang nagbigay ng lahat ng yan. Pati nga buhay mo eh. Hindi mo nga pwedeng ipangako yung bukas eh. Uy, bukas magkikita tayo. Diba? O kaya, sige bukas, punta tayo sa ganito. Kasi bakit? Si Lord na may author niyan. And dapat, every morning, kapag kagigising ka sa umaga, mag-pray ka, masalamat ka kay Lord. Hindi yung, no oras na, uy, nandyan si ganito. Diba? Hindi yung pagkagising natin, kuha agad si cellphone, baba, toothbrush, wala na, hindi na nag-pray. Pray muna mga kapatid. Pag-pray kayo. Lalo po sa, alam niyo po, isa sa, ginagawa po nila Pastor Rodel at Sister Carol. Bago sila gumawa ng ibang activity, magkakape yan habang bago sila magkape, magde-devotion muna silang dalawa. At ang lagi nilang paborito yung tanglaw. Ganda po yung tanglaw. Lagi po yan, sila po ni Sister Carol tsaka po ni Pastor. Kaya po ako minsan, pagka gigising ako umaga, o hindi ako, o kaya pag nagigising po ako, pe-pray ako. Kaso, may times na nakakatulog ako eh. Pero nasabi ko yung thank you Lord. Di ba? Pero kidding aside, dapat kapag kaligising tayo ng umaga, magpasalamat tayo sa Panginoon. Sa another life na binigay niya sa'yo. Tapos, kapag bago ka naman matulog, Lord, thank you po sa buhay ulit. Sana pahiramin niyo ako bukas. In that way, hindi tayo nagmamalaki sa Panginoon. In that way, napapakita natin yung humility. At sabi ng Panginoon, kapag ikaw ay nagpapakababa, itataas ka niya. Gusto niyo po bang itaas kayo ng Panginoon? Amen. Gusto niyo po bang maging successful sa buhay? Amen. Be humble mga kapatid. And I'm sure, kapag naging humble tayo, at ibinalik natin yung glory sa Panginoon, the Lord will continuously prosper your life, hindi lang dito sa lupa, kundi hanggang langit. Kasi, tagalangit ka eh. Di po ba? Ayan yung malaking pagkakaiba natin sa mga hindi mananampalataya. If we want to have a successful life, be humble. And last po, kanina pinag-usapan po natin, if we want to have a successful life, trust God, be humble, and ito po yung last, make Him your top priority. Matthew 6:33, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. If we want to have a successful life, unahin lagi ang Panginoon. Ang tanong, inuuna mo ba si Lord? Amen. Sige nga po, inuuna mo ba natin si Lord? Amen. Talaga ha? Okay, Lord, kayo mo. Inuuna mo ba natin si Lord? Kumunti na yun. Alam niyo po, ngayong taon, gusto ko po may tanong, ngayong taon po ba, kasama ba natin si Lord sa mga plano natin sa buhay? Opo? Kasama po ba natin si Lord sa mga plano natin this year? Dapat kasama natin siya. Opo. Alam niyo po, malungkot eh. Ganito. Ito pong verse na to, napaka-common na nito eh. Kasi laging sinasabi ito dito ng mga nag-offertory challenge sa atin. Sobrang familiar nitong verse na ito. At marami sa atin yung nakakasaulo na nito. Tama po ba? Marami nang nakakaalam nito. Seek first, di po ba? Kaso ang problema, konti lang gumagawa. Yun ang malungkot. Alam natin that we need to seek first His kingdom and His righteousness. But the question is, sinisik mo ba talaga? O baka alam mo lang? Ang mahirap kasi sa atin, alam mo lang natin, pero kapag sinabi na, mga kapatid, may gawain po tayo sa ganito ganyan. Uy sis, wala ako, hindi ako pupunta.
Di po ba? Seek first po ba yun? O kaya po pagka Sunday, Sunday na lang. Talaga po bang sinisik first natin si God? Marami po nakakaalam, pero ang realidad, kakaunti lang ang gumagawa. Kapatid, magbago ka na. 2024 na. Kasi po, aminin man natin o hindi, puro tayo hanap buhay. Sa sobrang paghahanap natin sa buhay, wala na yung hanap Diyos. Yun, namatay. Yun po ang malungkot. Puro hanap buhay. Hanap ka ng buhay. Bakit? Hindi mo ba natakbuhan ng buhay sa Panginoon at hindi mo siya mahanap? Kapatid, hanap Diyos din pag may time. Magbago ka na. Sabi mo sa katabi mo, hanap Diyos din. Kailan mo balak unahin si Lord? Kapag may problema ka na. Saka lang natin marirealize na kailangan ko pala si Lord sa buhay ko. Hirap na ako, di ko na alam ang gagawin ko. Doon lang. Doon lang. Doon lang sa moment na yun. Kaso ibang tao, meron pa rin pride eh. Kasi, may problema ako. Lord, galit ako sa'yo. Alam niyo po, ayun yung madalas nangyari. It's either unahin lang natin si Lord kapag may problema tayo, or yung iba naman, lalo lumalayo sa Panginoon. Alam niyo yung problema mga kapatid, di naman mawawala yan eh. Sino ba dito yung nawala ng problema? Alam niyo po, mawawala lang yung problema mo pag hindi ka nanahinga. Gusto niyo po bang mawala ang problema ninyo? Taas po ang kamay. Kasi po, gaya nga po ng aking sinasabi, yung mga taong walang problema, sila po yung mga hindi nanahinga. Sino po dito yung gusto na mawala ng problema? O ayaw niyo pala eh. Ayaw niyo naman po pala. Tapos, pagka may problema, di yung mauna si Lord. Ito na nga, sige anak, sabi ni Lord, tatanggalin ko ng problema mo. Kaso, di ka nahihinga. O gusto niyo po ba yun? Sino po may gusto? Wala naman po, di po ba? Minsan, si Lord sa buhay natin eh. Kapag may problema. Imbis na lumapit ka, lalo kang lumalayo. Ewan ko ba? Di po ba? O kaya minsan, pag may problema, si Bombay ang hanap, si Lord, sa listahan. Di po ba? Alam niyo po, ang mahirap sa ngayon, pag may problema, ang mga tao ngayon, imbis na lumalapit sa Panginoon, lalong nagwawala. Kaya ang nangyayari, lalong bumabagsak sa lupa. Gusto mong bumagsak sa lupa? Huwag kang lumapit sa Diyos. Ganun na. Mga kapatid, ang sabi po ng Biblia, pag inuna natin ang Diyos, lahat ng pangangailangan ay Kanyang ibibigay. Pangangailangan, hindi po luho. Dapat po ito yung maisip natin eh. Magkaiba po yung luho sa pangangailangan. Ang problema, madalas, ang hanap ng tao ay luho. Kaya po hindi nagiging successful sa buhay. Kaya po hindi nagiging kontento. Kung gusto po natin magkaroon ng successful life, dapat si Lord lagi una. Sabi mo, ikaw muna, Lord. Sa mga estudyante po natin dyan, unahin natin si Lord, mga kapatid. Never ka niyang ibabagsak sa exam mo. Pag-inuna mo siya. Promise. Pero syempre,
di ka hindi babagsak, mag-review ka rin. Hirap sa atin, di ba? Di ako ibabagsak ni Lord. Puro na lang faith. Hindi naman nag-review, bagsak. Tapos sasabihin mo, Lord, bakit mo ako binagsak? Kasi hindi ka nag-review Opo. Alam niyo po, napatunayan ko yan. Nung estudyante pa lang ako. Inuna ko po si Lord, meron kami prayer meeting. Ayoko talagang pumunta sana kasi gusto kong mag-review. Finals po nun I think senior high school po ako nun. Pero, alam niyo po, nandun yung conviction na, sige na, pumunta ka na sa church. Sige, pumunta na ako ng church, prayer meeting. Tapos, ang prayer request ko nun, sana po makapasa ang exam. Nag-review naman po ako mga kapatid. Apo. Kinabukasan, exam kami, medyo kinakabahan pa ako. Pero, dito ko napatunayan na kapag kainuna mo si Lord, na yung pangangailangan mo, ibibigay niya. Pag bigay po ng exam, ng result ng exam, wow, hindi ako bumagsak. Sa mga estudyante na kagaya ko, lagi mong piliin si Lord. And I'm sure, magiging successful ka. Kung yung exam ko nga, hindi binagsak, yung sa'yo pa kaya, hindi kayo mababayaan. Alam niyo po, sa mga professionals naman po natin dyan, humahanga po ako sa mga kapatiran po natin, mga professionals na wala pang tulog, tapos diretso ng church, para lang sumamba sa Panginoon. Alam niyo po, nakakatuwa po nakaka-inspire po yung ganyan. Kasi po, maganda po kayong kuwaran sa amin mga kabataan. Opo. At I'm sure, yung pagpapala ng Panginoon, magtutuloy-tuloy po yan mga kapatid. Sa mga kapatiran naman po natin dito na mayroong mga kapansanan, mayroong may mga sakit, alam niyo po, humahanga po ako sa inyo dahil inuuna niyo pa rin ang Panginoon. Kahit na nahihirapan kayo sa buhay, kahit na meron kayong mga pinagdadaanan, nakakatuwa. Kasi, nagsisilbi po kayong inspirasyon sa amin. At I'm sure mga kapatid, dahil inuuna niyo ang Panginoon, patuloy niyo po kayong pagpapalaan. At dapat po, gawin po natin silang inspirasyon mga kapatid. Yung mga mayroon po tayong mga sakit dito na kapatiran. Sister Alice, tapos si tatay. Imagine niyo si tatay, naka-wheelchair, pupunta ng church. Ganun yung desire niya. Ganun yung desire nila para sumamba sa Panginoon. Tapos tayong malalakas, tayong tinatamad. Ano po? Yun yung masakit na realidad Parang may mali. Tanong ko po sa inyo mga kapatid. Nung panahon po ba ng pandemya, nagpabaya po ba o nagkulang po ba ang Diyos sa inyo? Tanongin ko po kayo ulit. Pinabayaan po ba kayo ng Lord ng pandemic? Hindi po. At naniniwala po kung hindi. Kasi po, pagsabit ng face-to-face, marami po sa atin ang mga lumusog, kagaya ko. Opo, isa po ako doon. Dati, medium size ako Nag-ano pa, minsan small. Ngayon, small na lang yung height, pero nag-large yung weight. Ang punto ko po mga kapatid, kung ngayon na hindi tayo pinababayaan ng Panginoon, how much more kapag inuna natin siya sa buhay? Imagine mo, kung ngayon pinagpapala ka ng Panginoon kahit na hindi ka faithful sa Kanya, how much more kapag inuna mo siya sa buhay mo? If you want to have a successful life, make Him your priority. Prioritize ka. Alam niyo po, this is the reality mga kapatid. Hindi sukatan ng dami, ng yaman, o material na bagay para masabi mong successful ka.
Kanya-kanya tayo ng calling sa Panginoon, ay kanya-kanya tayo ng calling sa buhay. At yun yung gustong ipaunawa sa atin ng Diyos. Huwag ka mag-focus sa blessing ng katabi mo. Kasi iba kumilos sa buhay mo, iba kumilos sa buhay niya. Alam niyo po, hindi ka man mayaman, pero hindi rin po siya nagpapabaya. Wala ka man pera ngayon, pero tandaan po natin, ang Diyos ang magbibigay. Iba ang plano ng Diyos sa bawat isa, mga kapatid. Tandaan po natin yan. You can never compare your life to others. Kasi kapag ka sa iba ka nakatingin, yung plano ng Panginoon para sa'yo hindi mangyayari. Gusto mong may mangyari sa buhay mo? Magtiwala ka sa proseso ng Diyos sa buhay mo. Huwag kang tumingin sa iba. Gusto mong marating yung success na tinutukoy sa iyo ng Panginoon? Mag-focus ka sa Kanya. Huwag sa katabi mo, huwag sa kapitbahay mo, huwag sa kapatid mo. Kasi mahinggit ka lang. At kapag ka nahinggit ka, hindi nadadaloy yung blessing ni Lord para sa iyo. Kasi sa iba ka nakatingin. Hayaan mong kumilos ang Diyos sa buhay niya. Pero hayaan mo rin na kumilos ang Diyos sa buhay mo. If you want to have a successful life, remember these things, mga kapatid. Number 1, trust God, be humble, make Him your top priority. Mga kapatid, bagong taon na, 2024 na. Let us reshape our minds this year. Let's focus on God's plan for us. For His plan is to prosper us and give us hope and a future. Pagpalain tayo ng Panginoon. Let us pray. At po manalangin. Diyos Ama, na makapangyarihan sa lahat, salamat sa iyong salita, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na sa iyo lamang namin matatagpuan ang success, Panginoon. Hindi sa lupang ito, hindi sa iyo lamang. Kaya, Panginoon, turuan mo ang bawat isa sa amin na magtiwala at sumunod sa inyo at magkaroon kami ng humility, Panginoon. At lagi ka namin uunahin sa aming buhay. Help us, O Lord, and forgive our sins, Panginoon. Kung meron kami mga pagkukulang sa inyo, tulungan niyo kami magbago. Salamat na marami, Panginoon, sa pagmamahal po ninyo, sa mga pagpapala, Lord God, na patuloy niyo pinagkakalob sa amin. Tunay nga na napakabuti mo sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ligpit na po ang lahat ng tumayo para sa ating closing song. Mukha
ba tayo? At sa ating pong pagtatapos, patuloy po natin pasalamatan at sambahin ang ating Diyos. Tayo po ay patuloy na magpasalamat sa pamamagitan ng pagtatapos ng panalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat po sa oras na ito. Kami po Panginoon ay inyong sinumahan, pinadamo niyo po Panginoon sa amin ang inyong presensya. Kung kanya nga Panginoon ang bawat isa sa aming mga puso ay may kagalakan. Maraming salamat po Ama sa bawat isa. Sa mga talento po Panginoon na meron ang aming mga tagapagpaawit. Ang bawat isa Panginoon ay umindak. At ang bawat isa po Panginoon ay tumas ang kamay. Yun po ay ang dahilan ay kayo ay alaya ng pagpupuri at pagsamba sa oras na ito, Panginoon. Maraming salamat po na hanggang sa ngayon, Panginoon, nandito kami, 2024 na po, Panginoon. Ang kakapatan niyo po, Panginoon, at ang inyong biyaya ay nasa bawat isa, Panginoon, sa amin. Ang pagpapagaling niyo po, Panginoon, sa mga karamdaman, ang inyo po, Panginoon, pagsabay sa mga problema, sa mga namimigan niyo, Panginoon, at sa mga nahuhulila. Salamat po, Panginoon, ng walang hanggan. At ganoon din po, Panginoon, sa inyong mga salita na patuloy na nagbibigay sa amin ng lakas, nagbibigay sa amin ng pag-asa, sa inyong mga mensahe, Panginoon, na Panginoon, kailangan namin, Panginoon, na kami ay maging success at matagumpay na inyong anak sa sanlibutan ito. Kundi, Panginoon, tulungan niyo po ang bawat isa. Tulungan niyo po, Panginoon, na magkaroon ng lakas upang, Panginoon, kami ay patuloy na magtiwala at magpakumbaba na kami, Panginoon, ay walang kakayahan. Wala kami, Panginoon, pag-aari, kundi, Panginoon, sa inyo lamang lahat. At ganoon din po, Panginoon, nawa tulungan niyo kami na kayo, Panginoon, ang aming unahin. Kayo po, Panginoon, ang pinakaunahin namin sa aming buhay upang kami ay maging matagumpay na inyong manlalakbay sa mundong ito. Panginoon, salamat po sa patuloy ninyong paggabay sa oras na ito. Kami po, Panginoon, humihingi at sumasamo sa inyo. Nanawa po, Panginoon, ang may mga karamdaman pa, ang mayroon po panong pinagdadaanan. Inyo po, Panginoon, nawang kahabagan at samahan. Ibaling niyo po, Panginoon, ang inyong mukha sa bawat isa. At sa amin po, Panginoon, paghiwa-hiwalay, kita niyo po, Panginoon, ang aming mga puso na punong-puno po ng pag-asa na walang iba po, Panginoon, kundi kayo. Nawa po, Panginoon, hanggang sa kami makalabas, maramdaman po namin at ipakita namin ang inyong liwanag na kami po, Panginoon, ay isang kagawan. Kayo po ang ulo na, Panginoon, kami patuloy na umaabot sa mga kaluluwa na wala pa sa inyo. Salamat po, Panginoon, at ito po ang aming pag-aalay ng pagpurit pagsamba sa pangalan ni Jesus na inyong anak. Amen. Pagkakin po natin ang pangalan ng Panginoon. Itas po natin ang ating kamay. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapagharap sa inyo ng walang kapintasan sa kaluwalhatian sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ng Jesucristo na Panginoon natin. Sa Kanyang kapulihan, karangalan, kaluwalhatian at ang kapangyarihan mula pa noong una hanggang ngayon at magpakailanman. Amen. Amen.